Hello, magandang araw sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay tuloy-tuloy sa atin pong simbahay. Salamat po, palagi kong dalangin ay marami po tayong natututunan sa atin pong mga tinatalakay. Lalo na dito tayo sa atin pong leksyon na patungkol sa pagpapatatag at maging mature sa ating pananampalataya. Pero bago yon, tayo ay tulad ng dati, manalangin at hingin muna natin ang patnubay ng Diyos sa ating pong pagsasama ngayong araw pong ito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa binibigay po ninyong oras sa amin at mga salita nyo Panginoon na siyang nagiging gabay po namin sa araw-araw ng aming buhay, kung paano po kami, Lord, lalong makaunawa at makakilala sa inyo sa pamagitan ng mga turo po ninyo sa Bible. Samahan niyo po kami, Panginoon, ng gabing matibay sa aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito na po tayo sa Maturity Series at nasa Lesson 9 na po tayo. Dito sa Lesson 9, alam ko na sa mga nakaraang mga leksyon natin, medyo na po tayo, stable na tayo. At masasabi kong unti-unting magmamature tayo. Kaya pag-usapan natin ang isa sa mga bagay na mga immature na ayaw pong pakinggan at pag-aralan ito. It's about giving. Yan, it's about giving. Okay? God is the owner of all things. Gusto mo na nating establish na kung nagbibigay ka man, hindi dahil meron ka. Kung yung ano man ang sa atin ay galing sa Panginoon. Sabi ng mga awit o Psalm 24 verse 1, ang buong daigdig at lahat ng naroroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Tingnan ninyo, ang buong daigdig. Hindi lang sinabi yung daigdig lang, kung hindi lahat ng nasa daigdig ay pag-aari ng Diyos, ni Yahweh na ating Panginoon. Nakikita man, hindi nakikita, sabi rin po sa Psalm 89 verse 11, even the things that are seen or the things that are not unseen belongs to God. Limbawa, all animals, birds, fish, vegetation, trees, ocean, river, moon, sun, and many are all made by God. Dun po sa creation sa Genesis chapter 1. There is nothing, walang anuman daw sa atin na pag-aari natin dito sa mundo. Maging yung oxygen, yung hangin, yung kinakain natin, sinusuot natin, mga tinitirahan nating mga bahay. Galing po lahat yan sa Diyos. Okay? Binigay po niya sa atin para i-enjoy natin ito. Number 2, man is the steward. Siyempre, kung ang Diyos ang may-ari, meron siyang gagawing manager or steward o tagapamahala. Sa unang Korinto 4:1-2, sabi niya, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Tingnan niyo ito ang talata. Dapat ninyong kilalanin na kami lingkod ni Kristo. Tayo po'y lingkod ni Kristo. At bilang lingkod ni Kristo at lalang ni Kristo, anak ni Kristo, tayo'y mga katiwala sa mga hiwaga nito. Kaya dapat maging maingat tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang tao is the keeper or the custodian. Yan. Tayo po pala ay tagabantay lang. Custodian lang tayo sa creation ni Lord. Nung matapos po ng Panginoon na likhain ng mundo, ginawa niya yung tao para siya'y maging in charge of everything. Siya po yung mamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi kayang pamahalaan ng Panginoon ang lahat ng kanyang ginawa. Kung hindi binigyan niya tayo ng, para meron tayong part, para meron tayong obligasyon, para hindi naman yung parang wala na tayong ginagawa. At sa pamagitan nito, tayo ay maging honest, magkaroon ng tapat sa atin kung sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
Nais kong basahin natin yung Mateo 25, 14 hanggang 15. Ang sabi po dito, patuloy po dito sa Kingdom of God. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ng isa ang 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito ay siya'y umalis. Ibig sabihin, may pinagkatiwala sa kanya. God wants us to manage well what He has entrusted us. Kaya yung word na entrust, ipinagkatiwala, hindi po binigay sa atin yung pag-aari nito. Kahit na yung titulo ng lupa mo ay nakapangalan sa iyo, hindi mo pa rin pag-aari yan. Pinagkatiwala lang sa iyo yan ng Panginoon. Kahit na nakapangalan yung kotse mo sa iyo, hindi mo pa rin pag-aari yan. Kasi sabi ng Diyos, pagdating ng araw, tayo ay magbibigay sulit sa lahat ng ito. Sa Matthew 25 verse 16 hanggang 30. Yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, okay, with much, kung kailan mas malaki yung ating ipagsusulit. Kaya kung maliit man ang binigay sa atin ng Diyos, huwag kang mainggit doon sa may malaki kasi malaki yung ipagsusulit niya. Ikaw na maliit lang naman yung ipagsusulit mo sa Diyos. Amen. Kasi alam niya yung capacity natin, alam niya yung kakayan natin, kung paano po natin ito i-manage. Ang pangatlo, ang utos ng Diyos, God commands, we obey. Dahil siya yung may-ari, siya yung may karapatang mag-utos. At wala tayong karapatang utusan ng Diyos. Ang karapatan natin at dapat nating gawin ay sumunod sa utos ng Diyos. Sa unang Kronika, 29, talatang 14. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibabalik lamang namin. Di ba? Sino ba tayo ang parang boss? Parang kung sino tayo kung mag-utos? Minsan nga, parang kulang na lang utusan natin ang Panginoon. Lahat ng meron sa atin. Ang akala kasi ng mayayaman, ng kayamanan nila ay walang hanggan. Lahat ng ito ay maiiwan, lahat ng ito ay mabavanish, lahat ng ito ay mawawala. Kung naiintindihan natin ng totoo that God is the owner at tayo lamang ay katiwala, hindi mahirap na magbigay. Kasi alam mo naman hindi sa iyo, di ba? Para bang sabi ng Panginoon, kukunin ko na at ibalik mo na sa akin yung binigay ko sa iyo. Kaya dapat ang unang establish natin, kailangan maintindihan natin na hindi tayo ang totoong may-ari ng anumang meron sa atin. Kailangan po nating sambahin ang Panginoon, okay, sa ating buhay, karunungan, worthiness, possession, all that we have. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, kailangan magamit ito sa kalwalatian ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Kung anong kalooban ng Diyos, yun po yung ating gawin. Alam niya yung the best para sa atin at hindi niya tayo uutusan na mga bagay na ikakapahamak natin. Obedience glorifies God and brings to us many good things in life. Kaya, marapat lamang na yung utos ng Panginoon at sinabi niyang tayo katiwala, huwag nating babaliin yon. Number 4, giving of money. Yan. Siyempre, yung pinaka-precious treasure natin sa panahong ito, yun pong salapi, yun pong pera. Okay? Sa Matthew chapter 6 verse 4, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kaya kung nagbibigay tayo, wag natin itong ipangalandakan. Wag natin itong parang i-anunsyo na ikaw ay nagbibigay. Kailangan gawin mo to ng lihim at ang Diyos na ang siyang magbabalik sa iyo nito.
Merong iba't ibang uri ng pagbibigay na minention sa Bible. At nais kong i-discuss sa inyo itong tatlo lamang yung main three kinds of giving. The three types of giving must be done by all God's children. Number one, help to the poor. Yan ang turo ng Biblia. Dapat tulungan natin yung mga mahihirap at nangangailangan. Sa Matthew chapter 6 verse 2 and 3, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, sabi niya, huwag mo nang ipag-ingay na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, ang sabi ni Jesus. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam at maging sa matalik mong kaibigan. Pag tumulong ka, lalo na sa mga mahihirap, hindi ka man ginantihan ng mga mahihirap, huwag mong sabihin, walang utang na loob ang taong ito. Hindi na po yan. Kasi hindi naman siya yung gaganti sa'yo. Ang Panginoon ang gaganti sa atin at ang magpapala sa atin. Number two, of course, tithe to the house of God. Ito po yung obligasyon natin. Bilang mga matured Christian, dapat hindi na tayo nagtatanong patungkol sa tithes dahil ito ay biblical. Sa Malakay, chapter 3, verse 10, alam natin itong talata. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa ating tahanan. Sa aking tahanan, tanong ko, ang New Life in Christ ba pag-aari ni Pastor Bong? Ang New Life in Christ ba pag-aari ng mga primary 12 o ng mga leaders? Hindi po. Kanino po pag-aari yan? Pag-aari po yan ng Diyos. Tahanan po yan ng Diyos. Binigay po sa atin ito para sa ating pag-iika po, meron tayong magamit para sa ministry. At meron pong hamon itong talatang ito. Subukin ninyo ako sa bagay na to, kundi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun po yung prinsipyo po kung bakit tayo tinuturuan ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Amen. Pangatlo po, offering to God's work. Yan, yung pagtulong sa mga missionaries. Halimbawa, hayo ang yung pastor na nangangailangan o kaya yung mga leaders natin. Okay, kailangan po natin silang suportahan. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang ibig sabihin nito, kapag matured Christian ka na, kapag ka matatag ka na, hindi na issue yung giving, hindi na pinag-uusapan at hindi na kino-question yung pagtatites. Proven na to na tapat ka sa Panginoon. Alam naman po natin, hindi ko na po dapat pinaulit-ulit sa inyo. Okay, lalo kang i-bless ni Lord. Kaya sabi dun sa ating binasa kanina, di ba? Kapag nagtatapat ka sa Panginoon, anong sabi niya? Kung hindi, subukan niyo ako dito, kung hindi ko bubuksan yung durungawan ng langit. At bibigay po lahat ng pagpapala. Kaya nga, dapat dito ay gawin natin yung inuutos ng Panginoon. Hindi po yung utos ni Pastor. Number 5, guidelines for giving. Pastor, siguro tanong ninyo, paano po ba ako magbibigay? Okay? Give with joy. Yon po yung talatang binasa natin kanina. Yun din lamang nagbibigay ka, huwag kang napipilitan lang. Kasi pag napilitan ka at masungit ka pag nagbigay, hindi mo na lang sa offering, oo, parang ganyan. Hindi na po, huwag na pong ganon. Kasi wala ka rin tatanggapin. Nagbigay ka nga, pero masungit ka naman. Hindi ho yan matutuwa ang Panginoon. Actually, di ka nga nagbibigay, nagbabalik kaloob ka lang sa Diyos. Ulitin natin yung talatang 7 ng 1 Corinthians chapter 9. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob. Tatlo po to. Kailangan ipinasya mo. Kung magkano talaga. Pinag-pray mo, ibig sabihin nito. Pangalawa, maluwag sa loob. Ang ibig sabihin ng maluwag sa loob, kusa mong ginawa. Pagkatapos, ay yung hindi napipilitan. Yung bang parang kaya ka nagbigay kasi napuwersa ka lang. Hindi ganon. Sapagkat iniibig ng Diyos
ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan. Pangalawa sa guidelines for giving, give with faith. Kailangan magbigay ka ng mayroong kalakip na pananampalataya. Yan. Kailangan natin yan. Kailangan natin yung pananampalataya. Okay, tingnan natin yung tinatawag na heroes of faith o kaya yung chapter ng mga heroes of faith, the Hebrews chapter 11 verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kapag pala nagbibigay tayo, hindi lang yung may kagalakan, hindi napipilitan, taos-puso, kung hindi dapat may faith ka. Tingnan ninyo, nagbigay si Cain, matagal ng panahon, nag-alay si Abel ng mabuting handog kaysa inandog ni Cain. Ang inialay ni Abel na tinanggap ng Diyos ay mayroong pananampalataya. Sabihin, mayroong pagmamahal sa Diyos. Kahit hindi niya nakikita ang Diyos, binibigay niya ito sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, siya ay kahit patay na yung kanyang ginawa, hindi na makalimutan. Number 3, give with the right motive. Yan, magbigay tayo ng mayroong tamang motibo. Okay, sa Mateo 6:4, ang sabi ng talata, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag mong ipangalandakan tulad ng sinabi ko kanina. Huwag mong ipagyabang. Huwag kang makipagkompetensya sa kapatid. Huwag mong sabihin siya magkano lang ang binigay. Ako ganitong binigay ko. Hindi ganon. Kahit na milyon pa yung binigay mo, kung yan naman ay pinagyabang mo, wala ka rin makukuhang balik sa Panginoon. Ang pagbibigay ay ginagawa mo, kayo lang at ang Diyos. Kahit nga sa pastor, dapat huwag mong pagsabi. Kahit nga sa close friend mo, ako, nag-donate ako niya ng ganyan. Okay? Kung sakali man lamang na tanungin ka, limbawa, patungkol sa testimony, limbawa ako, sinasabi kong nagbigay ako ng kalahating milyon sa church. Hindi yun pagyayabang. Sinabi ko yun para makita na hindi lamang ang pastor ay tumatanggap, kung hindi para maging example. Yun po yun. Pananampalataya po yun. At kasi, paano ba nasimulan yung church? Kung sasabihin natin, basta't na lang nangyari yan. Hindi, meron pong hakbang ng pananampalataya. At marami sa atin, hindi na natin na-mention yung mga names, ginawa ito, sila lang at ang Panginoon. Kaya sila pinagpapala. Number 6, the rewards of giving. Yan. Siyempre, kung may mga bagay na ginawa mong tama at nalugod ang Panginoon, natural sa ating pagbibigay, hindi naman pwedeng walang reward yan. Lahat ng ginagawa po natin ng mabuti at maganda para sa Diyos, hindi naman nakakaligtaan yan ng Panginoon. Ang sabi ng Kawikaan 11:25, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yan po ay salita ng Diyos. Anong sabi? Kapag matulungin ka pala, kanino ka matulungin sa gawain ng Panginoon, sa mga taong mahirap, sa mission, sabi niya, sasagana yung pamumuhay mo at marunong kang tumulong, tiyak na ikaw ay tutulungan. Sinong tutulungan sa iyo? Tutulong sa iyo ang Panginoon. Sa Luke chapter 6 verse 38, ang sabi po dito, ito isang paboritong talata ng mga taong excited na magbibigay sa Panginoon. Magbigay kayo at kayo ibibigyan, sabi ni Jesus. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ang siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kaya kung nagbibigay ka ng taus-puso at marami ang iyong binabalik sa Panginoon, ang sabi niya, bibigyan ka, okay? At
gustong takal, walang pandaraya, siksik, okay, liglig at umaapaw ang bibigay sa iyo. Ibig sabihin, talagang tinatawag po natin, ang tawag po doon ay umuulan ng pagpapala. Yan. Progress, blessings, protection, and favor are the rewards of giving. Apat po ito. Pagunlad, pagpapala, pag-iingat, at pabor ng Panginoon ang reward po niya sa atin. Kaya tandaan po natin, sa lahat ng ginagawa natin, lalo na sa larangan ng pagbibigay, gawin po natin ito ng tama. Kaya dito po ako magtatapos. Meron lang po ako mga ilang tanong dito na gusto kong tanungin sa inyo. Do you accept that you are only steward and God is the master and owner? Kinikilala mo ba na ikaw ay tagapamahala lang at ang tunay may-ari nito ay ang Diyos? Kayo po makakasagot. Pangalawang tanong, ilan sa mga tatlong types of giving na hindi mo pa nagagawa? Okay, ano ba yung types of giving? Balikan lang natin. Help to the poor, no po? At saka yung tithes, tsaka yung offering for God's work. Alin dito sa tatlo hindi mo pa nagagawa? Kung hindi pa natin nagagawa ang ilan dyan, kailangan simulan na po natin. And then pangatlo, what are the reasons why some cannot give their tithes and offering? Palagay ninyo, bakit kaya yung iba, dami nang narinig at testimony narinig patungkol sa giving? Pero ngayon, bakit kaya hindi pa niya kayang magbigay? Okay? May mga kanya-kanyang dahilan, pero tiyak ang dahilan ay hindi tama. Dahil hindi pwedeng magbintis yung salita ng Panginoon. Kaya sa atin, na bilang tumitibay sa pananampalataya, huwag natin ikatisod pag pinag-usapan yung giving. Amen? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po aming Ama sa araw pong ito. Muli sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tinuruan mo po kami na lahat ng meron sa amin ay sa inyo. Kami po'y katiwala lamang. At kapag na-establish namin na ang lahat ay pinagkatiwala lang ninyo, madali po sa amin ang magbigay. Salamat po Diyos, gawin niyo pong generous ang bawat isa, lalo na po sa gawain ninyo. Ito pong aming prayer in Jesus' name. Amen. Magandang araw po, pagpalain po tayo ng Diyos.